Hello? Wika ng isang batang lalaki. Kaagad na sumagot si Von sa kabilang linya. Hello? Who's this? Seryosong ngunit kalmadong tanong ni Von sa bata. Ako po Baldo. Nasa akin po nawawala niyong wallet. Diretsahang sagot ng bata. Ilang araw na rin ipinapahanap ni Von ang kanyang nawawalang wallet sa kanyang bodyguard. Huli silang pumunta sa Parola compound sa May Tondo. Ngunit nang pabalikan niya ito noon sa kanyang bodyguard ay wala nang pagkakataan ng wallet naman. Nawala na rin ang pag-asa noon si Von dahil alam niya ang buhay na meron sa lugar na yon kaya inilagay niya na lang kanyang loob na hindi niya na iyon makikita pa. Ngunit ngayon, sa natanggap niyang isang tawag mula sa isang bata, kaagad siyang nagbiyahe ng kanyang bodyguard nang walang pagdadalawang isip patungo sa lugar na binibigay ng batang paslit. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na muli ni Von at Sergio ang compound at kanyang sinabi ng bata na direksyon sa isang tagong lugar mula sa kabahayan sa squatter ay nakipagkita ang bata. Sergio, itabi mo na lang ang sasakyan. Hintayin mo na lang ako dito. Wika ni Von kay Sergio, ngunit hindi naman ito pumayag. Sir, ako na pong mauunang baba. Delikado lugar na ito. Hindi po tayo sigurado kung sino pa mga nasa paligid. Kailangan ko rin pong magmatsyag. Sagot naman ni Sergio. Naunawaan naman niyon ni Von para na rin sa kaligtasan niya. Dahil hindi naman siya basta-bastang tao kaya naman hinayaan na lang niya si Sergio sa gusto nitong mangyari. Naunang bumaba si Sergio at kasunod na noon ay si Von. Pagkababa nila ng sasakyan, marahan na nilang nilapit ang batang lalaki. Nawari nila ay nasa edad 10 hanggang 11 at ito ay nakatayo lamang ng tuwid habang kasalukuyang nakatingin sa kanila. Bata, ikaw ba si Baldo? Yung nakapulot ng wallet? May tapang na tanong ni Sergio sa bata. Nasa likod lamang ni Von ito at masusing kinikilatis ang bata. O ako nga, si Baldo, nasa akin ang wallet. Ito sabay abot ng bata kay Sergio. Walang labis, walang kulang pa yan, kompleto pa yan. Wala akong kinuha dyan kahit tingnan nyo pa. Dagdag pa ni Baldo. Sinek na rin ni Sergio ang wallet at ipinakita kay Von. Nang tingnan naman ito ni Von, napatango-tango siya dahil wala ngang nawala sa wallet na yon. At maging ang mga cards niya ay kompleto pa rin. Doon ay huwag napaharap si Von, mas malapit kay Baldo. Iho, salamat sa pagsaoli ng wallet ko. Salamat sa iyong katapatan. Bilang kapalit ng nagawa mo, tanggapin mo ito. Kinuha ni Von ang lilibuhin niyang pera na nakalagay sa wallet at iniabot iyon sa bata. Ngunit, sa halip na tanggapin, iba ang hiniling ng bata na ikinagulat ni Von maging ni Sergio. Kuya, hindi mo na ba maitataas ang posisyon ni Arky? 24 na siya at halos alam na rin niyang pasikot-sikot ng alam kong confident na siya kung isa na rin siya sa magiging key person mo sa management. At sigurado akong ito rin ang gustong mangyari ng kapatid mo, ng aking yumaong asawa na si Delton. Bakit ba hindi mo pa kami mapagbigyan, kuya? Mahinahon ngunit puno ng kaplastik ang tanong ni Maricel sa kanyang brother-in-law. Nakatatandang kapatid ng kanyang asawa na si Von Ditch, o kung tawagin nila ay Boss Von. Si Von ay isang multi-billionaire na nagmamay-ari lang naman ng malalaking cruises sa bansa, maging sa ibang bansa. 50 years old na siya, ngunit hindi rin nakapag-asawa. 3 silang magkakapatid. Siya ang panganay. Ang dalawa na sina Delton, asawa ni Maricel at si Ludwig ay sabay na pumanaw buhat sa isang aksidente. Wala na rin silang mga magulang. Tanging si Von na lamang natitira sa kanyang pamilya, kasama ng kanyang sister-in-law at ng kanyang mga pamangkin na sina Arky, Isabel at ang kanyang bunsong kapatid na si Eliza. Actually, 3 babaeng magkakapatid sina Isabel. Iyon ay si Amanda. Kaso, namatay na ito ilang taon ang nakalilipas dahil sa kabaliwan sa nangyari sa kanyang 2 anak na naging biktima ng kidnapping at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap
kung nasaan o kung buhay pa ang mga ito. Sa kabilang banda, kung ano man ang buhay na meron si Von, yon ay dahil sa kanyang pagsisikap. Hindi naman kasi talaga sila mayaman. Laki rin sila sa hirap. Sanay sa pagbabanat ng buto at naranasan na ring matulog sa gabi na kumakalamang sikmura. Ngunit dahil sa naging pagsisikap ni Von, siya na munang nagparaya sa kanyang dalawang kapatid sa pag-aaral ng ibang bansa bilang mekaniko ng isang barko. Nang makapag-ipon, nagsimula ng isang negosyo at naging sentro niya ay ang malalaking barko hanggang sa magtuloy-tuloy na ang kanyang sukses sa buhay. Sa kabilang banda, mula nang mamatay ang kanyang mga kapatid, siya na rin ang gumagabay sa mga anak na naiwan ng mga ito. Siya ang nagpaaral at nagbibigay ng trabaho at ang paborito niya ay si Isabel na pangalawa sa bunso ng mga anak ni Ludwig. Kaya naman, pagdating talaga sa atensyon ay mas malapit si Von kay Isabel kaysa sa anak ni Delton at Maricel na si Arky. Na sa katunayan ay hindi naman talaga anak ni Delton, kasama na ito ni Maricel na magsama silang dalawa dahil pangalawang asawa na ni Delton si Maricel. Kaya naman talagang hindi ganong kagaan ang loob ni Von sa mga ito. Pero syempre, never naman niyang pinaramdam kay Arky na wala itong halaga sa kanya. Samantala, kahit hindi niya pinapakita, alam ni Maricel na hindi kailanman magiging pantay ang pagtingin ni Von kay Arky at kay Isabel. Isang dahilan kung bakit gusto niyang ipwesto ang anak sa isang mas mataas na posisyon sa kumpanya upang masiguro ang kinabukasan nito. Lalo na kung dumating ang araw na hindi niya na ito kayang ipagtanggol pa. Napansin naman ni Von at tila bahagyang paghigpit ng mga kamao ni Maricel habang nakangiti itong naghihintay ng kanyang sagot. Alam niya ang totoong dahilan ng pagtulak nito kay Arky sa mas mataas na posisyon. Hindi lamang ito tungkol sa kagustuhan kuno ng kanyang yumaong kapatid na si Delton, kundi sa seguridad at kapangyarihang gusto niyang makuha sa loob ng kumpanya. Hindi pa siya handa, Maricel. Ani at hindi na inabala ang sarili sa pagpapaganda ng sagot. May natutunan na siya, oo. Pero hindi ibig sabihin ay kaya niya nang panghawakan ng mas malaking responsibilidad. Ang kumpanyang ito ay hindi laruan o mana na basta ko lang ipapasa kanino man. Mahusay si Arky at madaling matuto. Ngunit hindi pa sapat ang meron siya o karanasan niya para i-bypass natin ang ibang mga tauhan kung masigit na malayo na ang narating kesa sa kanya. Napangiwi naman si Maricel. Pero kuya, hindi ba't kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon si Arky, paano siya matututo? At saka, ano ba naman kuya, pamangkit mo naman si Arky. At siya lang nag-iisang lalaking pamangkin mo na maaaring magmana ng kumpanya. Napangiti naman si Von, isang ngiting malamig at walang emosyon. Maricel, I get your point. At bilang isang magulang, normal lang naman yung ginagawa mo. At gusto ko lang sabihin sa'yo na pantay-pantay ang pagtingin ko sa mga pamangkin ko. Kahit pa na si Arky ay hindi tunay na anak ni Delton. Sa ngayon, kung ano siya sa kumpanya ko, iyon pa lang ang kaya kong maitulong at maibigay sa kanya. Pero bakit si Isabel? Balita ko, running for new COO na siya. Kung wala kang kinikilingan sa iyong mga pamangkin, ano yun? Paano mo ipapaliwanag yun sa akin? Tila nagtitimping tanong ni Maricel. Maricel, as far as I remember, I don't owe you an explanation. My company, my rules, understand? Sa sinabing yun ni Von ay hindi na nagsalita pa si Maricel. Ngunit hindi naman tanga o manhid si Von para hindi mapansin ang hinanakit nito sa kanya. Ginagawa lang niya kung ano ang tingin niya ay tama. Dahil katulad ni Von, ang tagumpay ay hindi kaagad-agad na kukuha. Pinaghihirapan ito at pinagsusumikapan. At ang effort ni Arky para sa kanya ay hindi pa sapat. Alam niyang masakit ito para kay Maricel. Pero hindi niya hahayaang mapasakamay ng maling tao ang anumang pinagpaguran niya. Isa pa, hindi naman tunay na kadugo ni Delton sa Arky. Hindi niya ito sasaktan o babaliwalain. Pero hindi rin siya magpapaninlang lalo na kay Maricel. Lalo pa at may ilan na rin siyang naririnig sa ibang tao tungkol dito. Isang matalim na titig naman ang ipinukol sa kanya ni Maricel bago itong muling ngumiti at tila hindi apektado. Pero sa likod ng ngiting yon, alam niyang may mas malalim na plano ang babae.
Sa isip ni Von, isang bagay lang sigurado. Hindi niya hahayaang mapasakamay ng sinuman ang imperyong tinatayo niya mula sa wala, lalo na sa isang taong may lihim na motibo. Pagka-uwi ni Maricel sa kanilang bahay, tahimik siyang pumasok at agad na naghubad ng kanyang coat. Dumiretso siya sa minibar at nagsali ng alak sa baso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya tinungga ang alak, na tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Napansin naman iyon ni Arky, nakasalukuyang nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng isang business book at agad siyang tumayo at lumapit sa ina. Mom, saan ka galing? Kanina pa kitang hinahanap dahil bala ko sana magpasama sa mall. Tanong niya na tila may bahagyang pag-aalala sa tinig. Mabilis na nagbagong ekspresyon ni Maricel. Mula sa irritable at inis, agad siyang naglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kumpanya, kinausap ko lang si Uncle Von mo. Sagot niya habang muling tinungga ang alak. Kumunot ang noo ni Arky. Ano naman ang pinag-uusapan niyo? Tungkol ba na naman ba sa akin? Siyempre, sagot ni Maricel at sakay nilapag ang baso at humarap ng buo sa anak. Sinabi ko na sa kanya na dapat itaas ang posisyon mo. Matagal ka na rin sa kumpanya. Arky, deserve mo na yon. Napakamot naman ng ulo si Arky at umupo sa tabi ng ina. Mom, hindi naman ako nagmamadali. Ayokong isipin ni Uncle Von na umasa lang ako sa kanya. Gusto kong patunayan na kaya kong umangat sa sarili kong kakayahan. Napangiti naman si Maricel. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang inis na sagot ng anak. Masyado itong mabait. Masyadong marangal, katulad ni Delton. Hindi tulad niya na handang gawin ang kahit na ano para makuha ang gusto. Hindi naman masamang humingi ng tulong, anak. Aniya tsaka hinaplos ang buhok ng binata. Lalo na kung alam mong ikaw ang pinakakarapat-dapat at hindi ang Isabel na yon. Ngumiti naman si Arky. Mom, ayoko lang ng gulo. Ayoko rin ng away sa pamilya. Kung anong desisyon ni Uncle Von, yun ang gagawin natin. Ayoko masira ang tiwala niya sa akin, sa atin. Napangiti naman ang mapait si Maricel. Ayaw mo ng away, Arky. Pero minsan sa mundo ng negosyo, ang hindi lumalaban, natatapakan. Sabit niya sa kanyang sarili. Hindi niya papayagang mapag-iwanan ng anak. Kung hindi niya makukumbinsi si Von ng maayos, ay may ibang paraan pa. At siguradong hindi siya papayag na si Isabel ang makikinabang sa lahat ng pinagpagura ng pamilya nila. Nang sumunod na araw, naisipan ni Von na bumisita sa Parola compound sa Tondo. Hindi na bago sa kanyang pagpunta sa ganitong lugar. Ilang taon na rin niyang ginagawa ito bilang CEO, bahagi ng kanyang personal na advokasya. Sa kabila ng pagiging multi-billionaire at CEO ng isang malaking kumpanya, hindi niya nakalimutan ang hirap na pinagdaanan niya noon. Alam niya kung paano matulog ng walang laman ng sikmura, kung paano magbanat ng buto para lang maitawid ang araw-araw. Dahil dito, kahit gaano pa siyang kaabala, palagi siyang gumagawa ng paraan upang makatulong sa mga nangangailangan. Ang Tondo, lalo ng Parola compound, ay isa sa mga lugar na madalas niyang binibisita. Dala ang ilang kahon ng grocery packs, kasama ang kanyang bodyguard na si Sergio. Lumalarga siya patungo sa isa sa pinakamahihirap at pinakamasikip na komunidad sa Kamaynilaan. Pagdating nila sa Parola compound, agad niyang naaamoy ang pinaghalong usok ng tambucho, alat mula sa dagat at panis na tubig mula sa mga baradong kanal. Makikitid ang daan at sa magkabilang panig ay dikit-dikit ang mga barong-barong, yari sa pinagtagpi-tagping yero, plywood at mga lumang trapal. Sa ibaba ng mga lumang tulay, may mga batang walang saplot na sa paa ang masayang nagtampisaw sa mababaw na tubig baha. Hindi alintana ang dumi at panganib. May iblan namang naglalaro ng improbisadong holen, habang ang iba ay nakatambay sa kanto. Tila nagmamasid sa kanilang pagdating. Sa paligid, naroon ang ilang tindahang gawa sa kahoy. Nagbebenta ng sigarilyo, candy at sachet ng mga paninda. Ang mga matatandang residente ay nakaupo sa bangketa. Nagkakape habang nag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa lugar. Karaniwang usapan ay tungkol sa trabaho, politika o kung sino na naman ang dinampot ng pulis kagabi.
Bagaman sanay na si Von sa ganitong tanawin, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Ang lugar na ito ay tila isang mundo sa loob ng Maynila. Isang mundong hindi madalas makita ng mga taong nasa mataas na estado ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa niya ito. Gusto niyang makatulong kahit sa maliit na paraan. Boss, nandito na po tayo. Sabi ni Sergio habang ibinababa ang huling kahon ng grocery packs mula sa van. Pumila ang mga tao. Karamihan ay mga ina na may bitbit pang maliliit na bata. At ilan namang matatanda na may daladalang plastic bag na maaaring paglagyan ng natanggap nilang grocery. Isa-isa silang lumapit. May iba pang nagpasalamat ng taos-puso kay Von, habang ang iba naman ay may halong pag-aalinlangan. Marahil hindi makapaniwalang isang kagaya niya ay naroon mismo sa kanilang lugar. Matapos ang ilang oras ng pamamahagi ay nagdesisyon na rin silang umalis. May mga meetings pa rin na kailangang puntahan si Von pagkatapos noon. Boss, sa kabilang daan tayo dumaan, mas mabilis lumabas doon. Mungkahi ni Sergio habang binubuksan ng pinto ng van. Habang papasok si Von, bigla niyang napansin ang kakaibang pakiramdam sa kanyang bulsa. Agad niyang kinapa ang kanyang pantalon at doon ay napakunot ang kanyang noo. Walang wallet ko. Bulong niya at nakaramdam ng pagkakaba. Nagtama naman ang tingin nila ni Sergio na agad namang tumingin sa paligid at alerto sa posibilidad na may tumangay sa wallet ng kanyang amo. Sigurado kayo nasa iyo yun kanina, boss? Tanong ni Sergio at nagsimula ng lumingalinga. Oo, Sergio. May lamang importanteng cards at malaking halaga iyon. Sagot naman ni Von na nanlamig na ang mga palad. Napatingin siya sa makipot na eskinita kung saan siya dumaan kanina. Maraming mga bata. Matatandang abala sa kani-kanilang mga gawain. Agad na dumestansya si Von mula sa van. Habang si Sergio naman ay mabilis na sinuyod ang tingin ng paligid. Hanapin natin. Madiing sabi ni Von na nagsimula ng bumakat sa kanyang polo. Alam niya hindi maliit na bagay ang nawala sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa mahalagang cards at dokumento na nasa loob ng kanyang wallet. Sinubukan nilang balikan ang mga dinaanan nila. Pumunta sila sa lugar kung saan sila namigay ng groceries. Tinanong ang ilang mga residente kung may nakita bang wallet, ngunit karamihan sa kanila ay umiling lamang. May ilan naman batang nagsabing wala silang napansin, habang may isang matandang lalaki na tahimik lang na umiiling bago bumalik sa kanyang iniinom na kape. Boss, baka naman may nakakuha na at posibleng hindi na maibabalik pa yun. Mahina, ngunit seryoso ang sabi ni Sergio. Alam niyang sa ganitong lugar, kung may isang bagay na mahulog, ay may makakapulot nito. Bihirang-bihira nang maibabalik at alamak yun dito. Alam ko. Sagot naman ni Von tsaka napabuntong hininga. Pero hindi ako aalis na hindi sinusubukang hanapin niyon. Ilang minuto pa silang naghanap. Pinasok nila ang makitid na eskinita. Tinanong pang ilang bata nakaupo sa gilid ng kalsada. Ngunit kahit anong gawin nila, wala silang nakita. Sa huli, tumigil si Von sa isang sulok. Tiningnan ang maduming kalsada sa ilalim ng kanyang sapatos at muling napabuntong hininga. Hay, wala na. Imposible na nating makikita iyan. Bulong niya sa sarili. Boss, baka dapat na tayong umalis. Madilim na rin. Baka delikado na dito lalo na kung may makakaalam kung sino talaga kayo. Paalam ni Sergio. Sa ganong eksena, simpleng kasuotan lamang sinusuot ni Von at hindi rin gaanong kagarbo ang van kaya naman wala talagang ideya ang ilan kung gaano itong kayaman. Alam ni Von na may punto ni si Sergio. Kung sakaling may nakapulot ng wallet niya at alam kung sino siya, maaaring may ibang plano ang taong yon. Pero imbes na kabahan, may ibang bagay siyang naramdaman. Hindi takot, kundi matinding pagtataka. Nang makabalik sila pagkarating ni Von sa kanyang opisina, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan ang kanyang personal assistant. Nina, ipasara mo lahat ng accounts na nakalink sa mga cards ko. Gusto ko ngayon din. Madiin niyang utos habang nilalagay ang kanyang coat sa gilid ng mesa. Yes, boss. Aasikasuhin ko na po.
Sagot ni Nina at agad na tumawag sa bangko at iba pang financial institutions upang ipaalam ang sitwasyon. Habang abala ito sa pag-aasikaso, naupo si Von sa kanyang swivel chair. Pinindot ang sintido at marahang napabuntong hininga. Hindi niya alintana ang pagod ng maghapong trabaho, kundi ang naiwan ng tanong sa kanyang isipan. Ano na kaya nangyari sa wallet niya? Mabilis ang naging kilos ang kanyang team. Ilang minuto lang, bumalik na rin si Nina dala ang ulat. Sir, lahat ng accounts niya sa credit at debit cards ay na-freeze na. Wala rin pong anumang unauthorized transactions bago ito na-lock. Siguradong hindi pa nagagamit ang mga ito. Detalyadong paliwanag nito. Tumango naman si Von. Mabuti na lang at maagap silang nakapagdesisyon. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang buong pangyayari. Maya-maya ay lumingon siya sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tinanaw ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin kung sino nga bang hawak ng kanyang wallet ngayon. At higit sa lahat, bakit hindi pa rin mawala ang pakiramdam niya na may susunod pang mangyayari? Makaraan ng ilang araw, abala si Von sa kanyang trabaho at pilit nang isinasantabi ang tungkol sa nawalang wallet. Wala namang problema sa kanyang finances at sa dami ng responsibilidad niya bilang CEO. Wala na siyang oras upang isipin pa iyon. Ngunit isang hapon, habang nasa gitna siya ng pagbabasa ng isang business proposal sa kanyang opisina, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Unknown number. Napakunot ang noon niya. Hindi siya basta-bastang nakatanggap ng tawag mula sa hindi rehistradong numero. Lalo na't personal niyang iniwasan ang mga hindi kilalang caller. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit sa kung anong dahilan, naramdaman niyang dapat niya itong sagutin. Dahan-dahan niyang pinindot ang answer at dinala ang telepono sa kanyang tenga. Hello? Wika ng isang batang lalaki at siya ang una nagsalita. Kaagad naman na sumagot si Von sa kabilang linya. Hello? Who's this? Seryoso ngunit kalmado ang tanong ni Von sa bata. Ako ito, si Baldo. Nasa akin ang nawawala ninyong wallet. Diretsahang sagot ng bata. Ilang araw na rin pinapahanap ni Von ang kanyang nawawalang wallet sa kanyang bodyguard. Huli silang pumunta sa Parola compound sa May Tondo. Ngunit, nang pabalikan niya ito noon sa kanyang bodyguard, ay wala nang pagkakakitaan ng wallet kaya naman medyo nawala na rin ng pag-asa noon si Von. Dahil alam naman niya ang buhay na meron sa lugar na yon, kaya ipinalagay na lang niya ang loob niya na hindi niya na iyon muling makikita pa. Ngunit ngayon, sa natanggap ng isang tawag mula sa isang bata, kaagad siyang nagbiyahe ng kanyang bodyguard nang walang pagdadalawang isip patungo sa lugar na ibinigay ng batang paslit. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na muli ni Von at Sergio ang compound. At katulad ng sinabi ng bata na direksyon, sa isang tagong lugar mula sa malayong kabahayan sa squatter ay nakipagkita ang bata. Seryo, itabi mo lang ang sasakyan. Hintayin mo lang ako dito. Wika ni Von kay Seryo, ngunit hindi naman ito pumayag. Sir, ako na po munang maunang bumaba. Delikado po ang lugar na ito. Hindi po tayo sigurado kung sino pang nasa paligid. Kailangan ko rin pong magmatsyag. Sagot naman ni Sergio. Naunawaan naman ni Von pati na rin sa kaligtasan niya. Dahil hindi naman siya basta-bastang tao lamang kaya hinayaan na lamang niya si Sergio sa gusto nitong mangyari. Nauna na ngang bumaba si Sergio at kasunod na noon ay si Von. Pagkababa nila ng sasakyan, marahan na nilang nilapitan ng isang batang lalaki. Nawari nila ay nasa edad 10 taong gulang. Hanggang 11 at ito ay nakatayo lamang ng tuwid habang kasalukuyang nakatingin sa kanila. Bata, ikaw ba si Baldo? Iyong nakapulot ng wallet? May tapang na tanong ni Sergio sa bata. Nasa likod lamang ni Von ito at nausisang kinikilates ang bata. Oo, ako nga. Ako si Baldo. Nasa akin ang wallet. Ito. Sabay abot ng bata kay Sergio. Walang labis, walang kulang. Kompleto pa yan. Wala akong kinuha dyan kahit tingnan nyo pa. Dagdag pa ni Baldo.
Chinek na rin ni Seryo ang wallet at ipinakita kay Von. Nang tingnan naman ito ni Von, napatango siya dahil wala ngang nawala. At maging ang mga cards niya ay kompleto pa rin. At doon ay humakbang paharap si Von nang mas malapit kay Baldo. Iho, salamat sa pagsaoli ng wallet ko. Salamat sa iyong katapatan. Bilang kapalit ng nagawa mo, tanggapin mo ito. Kinuha ni Von ang lahat ng lilibuhin ng pera na nakalagay sa wallet at iniabot iyon sa bata. Ngunit sa halip na tanggapin, iba ang hiniling ng bata na ikinagulat naman ni Von, maging ni Seryo. Ayoko niyan. Ang gusto kong kapalit ay, ampunin mo kami ng kapatid ko. Diretsahang sabi ng batang si Balto na ikinagulat naman ni Von at Seryo. Napatingin ng mabuti si Von sa bata. Maliit ito para sa edad na 10 o 11. Waring hindi sapat ang nutrisyong natatanggap. Mapayat at butuhing buto ang mga braso at binti nito. Tila sanay na sa gutom at hirap ng buhay. Madungis ang kanyang mukha. May bahagyang mantsa ng alikabok sa pisngi. At tila ilang araw nang hindi naliligo. Gusot-gusot ang kanyang damit. Isang lumang puting sando na nangingitim na sa dumi at isang kupas na shorts na masyado nang maliit para sa kanya. Ang mga paa niya ay walang sapin. Makikita ang mga galos at kalyo sa talampakan. Patunay na madalas siyang naglalakad ng nakayapak sa magaspang na kalsada. Ngunit sa kabila ng maruming itsura, may kakaibang kislap sa mga mata ng bata. Matalas at determinado. Hindi ito mukhang natatakot o nahihiya sa harap ng isang bilyonaryo. Sa halip, ang tindig nito ay may tiwala sa sarili, na parang alam niyang hindi siya tatanggihan ni Von. Sa isang banda, hindi kaagad nakapagsalita si Von. Hindi niya inaasahan ang hinihiling ng bata. Habang si Seryo naman na nasa tabi niya ay napatingin din kay Baldo. Halatang nagulat din na ang isang batang palaboy sa kalye ay humihiling ng isang bagay na hindi pera o material na bagay, kundi isang tahanan o isang pamilya. Muli nagsalita si Baldo na mas madiin na ngayon ang kanyang tono. Sir, hindi ko kailangan ng pera. Mas gusto ko magkaroon ng tahanan. Ako at ang kapatid ko. Ampunin mo kami. Tahimik na napatingin si Von sa bata at pilit iniisip kung paano siyang sasagot. Bago ako magdesisyon, gusto kong malaman, nasaan ang mga magulang ninyo? Saan kayo nakatira? Seryoso niyang tanong na nakapamulsa pa habang nakatingin kay Baldo. Napayuko saglit ang bata na tila nag-isip kung paanong ipapaliwanag ang sitwasyon nila. Muli itong tumingin kay Von, baka sa matang lungkot at pangungulila. Hindi ko alam. Diretsahang sagot ni Baldo. Wala akong matandaan. Wala kaming matandaan ng kapatid ko. Saglit na nagpalit ng tingin sa Von at Seryo. Anong ibig mong sabihin? Muling tanong ni Von at mas lalong na intriga. Mula nang magkaroon ako ng isip, sa kalsada na kami ng kapatid ko. Hindi ko na alam kung paano o kailan kami napadpad dito sa Parola. Basta lumaki na lang kaming magkapatid na palaging magkasama. Wala kaming maalalang nanay o tatay. Wala kaming pamilya. Napapikit naman sandali si Von. Pilit na inuunawa ang sitwasyon ng bata. Para kay Baldo, tila isang malaking puwang ang nakaraan. Isang madilim na bahagi ng kanyang buhay na hindi niya na matukoy kung may pamilya pa ba silang dapat balikan o kung talaga bang tinapon na lang sila sa mundo. Ang naaalala ko lang, muling nagpatuloy si Baldo. Simula bata pa kami, sanay na kami sa hirap. Natutong magnakaw, mamalimos at mga lakal para may makain. Pero hindi iyon ang buhay na gusto ko para sa kapatid ko. Gusto ko may totoong tahanan kami. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Matapos sabihin niyon, mahigpit na tiningnan ni Baldo si Von. Tila hinihintay ang kanyang tugon. Tahimik lang naman si Von. Ngunit sa loob-loob niya, may kung anong damdamin ang gumagalaw. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman.
Matapos marinig ang sinabi ni Baldo, tumango si Von. Bagaman hindi pa rin niya lubos maisip kung paanong nauwi sa ganitong sitwasyon ng dalawang bata. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Von na ngayon ay mas mahinahon na ang tinig. Nasaan ang kapatid mo ngayon? Saan kayo natutulog? Nakatira? Napatingin naman si Baldo sa kanya. Tsaka itinuro ang makipot na eskinita sa gilid ng madilim na gusali. Sumunod kayo sa akin, sabi ng bata tsaka lumakad ng walang pag-aalinlangan. Agad namang sumunod si Von at Sergio at iniangat ang bawat akbang sa makikitid na daanan. Ang lugar ay masikip, mabaho at puno ng tambak ng basura. Maraming batang palaboy ang nagkalat. Ang ilan ay nakahiga na lang sa gilid ng kalsada. Tila sanay nang walang desenteng matulugan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, huminto si Baldo sa isang sulok kung saan may isang pinagtagpi-tagping kahon at lumang trapal na tila nagsisilbing dingding at bubong. Ito ang tinutukoy niyang tahanan. Dahan-dahang tinulak ni Baldo ang manipis na karton na nagsisilbing pintuan, tsaka tumingin kay Von. Dito kami natutulog ng kapatid ko. Sa loob makikita ang isang maliit na espasyo na bahagya pang masikip para sa dalawang tao. May manipis na lumang kumot sa sahig at isang lata ng pagkain sa tabi. Sa isang sulok, may isang batang babae. Mahigit 5 o 6 na taong gulang. Mahimbing na natutulog, nakayakap sa isang sirang teddy bear. Siya si Nene. Wala na kasi ako matandaan na pangalan niya. Kaya iyon na lang ang tinawag ko sa kanya. Bulong ni Baldo. Kapatid ko. Napalunok naman si Von habang pinagmamasan ng sitwasyon ng magkapatid. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang kanilang kalagayan. Muling lumingon si Baldo kay Von na puno ng pag-asa ang mata. Sir, kaya mo pang tanggihan ang hiling ko? Matagal na tumitig si Von sa loob ng munting barong-barong. Pinagmasdan ng payat at marungis na batang natutulog sa manipis na kumot. Si Nene na walang kamuwang-muwang sa mundo ay mahimbing na natutulog sa kabila ng matinding hirap ng buhay. Muling lumingon si Von kay Baldo na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Puno ng pag-asang hinihintay ang sagot niya. Napabuntong ngilinga si Von tsaka tumayo. Sige, sasama kayo sa akin. Matigas ngunit taos-pusong sagot niya. Napatigil si Baldo. Tila hindi agad nakapaniwala sa narinig. Talaga, sir? Tanong niya. Halos nanginginig ang boses sa tuwa. Oo, sagot ni Von. Tsaka marahang hinaplos ang ulo ng bata. Wala na rin akong pamilya. Wala akong anak. Kung gusto ninyo magkaroon ng tahanan, bibigyan ko kayo ng isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Von ang pagningning ng mga mata ni Baldo. Isang uri ng saya na matagal nang hindi nararanasan ng bata. Agad niyang ginising si Nene na nagising ng may pagkalito. Ngunit nang makita ang nakatatandang kapatid, agad itong kumapit sa braso ni Baldo. Kuya Baldo, anong nangyayari? Sino siya? Mahina at paos nitong tanong ng bata. Ngumiti naman si Baldo tsaka hinawakan ng kamay ng kapatid. Nene, may pamilya na tayo. Aampunin na tayo ni Sir. Sagot niya tsaka tinignan si Von. May tahanan na rin tayo. Naramdaman ni Von ang kung anong init sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng magkapatid. Seryo, tawagan mo si Nina upang matawagan si Manang Inday. Utos niya sa kanyang bodyguard. Ihanda ang guest room sa bahay. Magsisimula ng manirahan doon ang dalawang batang ito. Tumango naman si Seryo at agad na tumawag. Habang si Von naman ay lumuhod sa harap ng dalawang bata. Simula ngayon, hindi niyo na kailangang matulog sa lansangan. Seryoso niyang sabi. Ako nang bahala sa inyo. Nakangiting sabi ni Von sa dalawang bata. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na nilang nilisan ang lugar na iyon. Pagkarating ni Von sa kanyang mansyon ay hindi na maipinta ang reaksyon ng dalawang bata.
Lalo na si Nene na napatalon pa sa tuwa habang nakamasid sa malawak na hardin sa matatayog na poste ng mansyon at sa mga mamahaling ilaw na nagpapaliwanag sa buong paligid. Kuya Baldo, grabe ang laki ng bahay na to. Halos pasigaw niyang sabi habang nakakapit sa kamay ng kapatid. Parang palasyo. Sa kabilang banda, si Baldo naman ay hindi agad nakapagsalita. Bagaman hindi kasing tuwa ng kanyang kapatid, ramdam naman ni Von ang kakaibang tensyon sa kanya. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Tila iniisa-isa ang bawat sulok ng mansyon, bawat detalye, ang hagdan, ang malalaking bintana, ang mga chandelier. Parang mahina niyang bulong sa sarili. Napansin nito ni Von at nilapitan siya. May problema ba, Baldo? Tanong niya na nakapamulsa habang nakatitig sa bata. Napapitlag naman si Baldo sa tanong na iyon. Agad niyang iniwas ang tingin at umiling. Wala po, wala. Mabilis yung sagot. Manghalang po ako, ang laki kasi ng bahay ninyo. Ngumiti naman si Von. Hindi na masyadong pinansin ng tila pag-aalinlangan ni Baldo. Sige, sabi niya tsaka lumingon kay Seryo. Ihatid mo na sila sa kanilang mga kwarto. Tiyakin mo makakakain muna sila bago magpahinga. Tumango naman si Seryo tsaka iginiya ang dalawa sa loob ng mansyon. Habang naglalakad, muling napatingin si Baldo sa paligid. May kung anong kumukurot sa kanyang pakiramdam. Parang may isang bahagi ng kanyang alaala na pilit gustong lumitaw. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ngunit sa halip na pag-isipan pa, pinili na lang niyang baliwalain iyon. Mas mahalaga ngayon ang kinabukasan nilang magkapatid at ang pagkakataong ibinigay sa kanila ni Von. Sa sumunod na mga araw, naging kapansin-pansin sa opisina ang pagbabago ng routine ni Von. Kung dati ay madalas siyang magpuyat sa trabaho at halos sa opisina nang natutulog, ngayon ay palagi na siyang maagang umaalis. Nagtataka ang kanyang mga empleyado, lalo na si Arky, na sanay nang makita ang tiyuhin na inuuna ang negosyo bago ang kahit ano paman. Napansin niyo ba? Bulong ng isang empleyado na isa pa habang nag-aayos sa mga papeles. Si Boss Von, parang lagi nang nagmamadaling umuwi. Bihira na rin siyang mag-overtime. Oo nga. Dati kahit 10 oras ng gabi nasa opisina pa siya. Ngayon, bago pa sumapit ang 6:00, wala na siya. Habang nag-uusap ang mga empleyado, si Arky naman ay nakaupo sa kanyang mesa. Kunwari, abala sa trabaho, ngunit lihim ding nag-iisip. Hindi niya maintindihan kung anong dahilan ng biglang pagbabago ng tiyuhin. Isang hapon, napagdesisyonan niyang hintayin si Von bago ito umalis. Pagkalabas ng opisina ni Von, agad siyang sumabay sa paglalakad nito. Uncle Von, tawag niya. Lumingon si Von ngunit hindi bumagal sa paglalakad. Oh, Arky! Bakit parang napapaaga ng uwi mo ngayon, Uncle Diretsong tanong ni Arky. Saglit naman natahimik si Von bago tumingin sa kanya. Walang emosyon ang mukha. Let's just say, Arky, na may bago akong responsibilidad ngayon. Napasinghap naman si Arky at bahagyang nagulat sa sagot ng tiyuhin. Pagkasabing iyon ni Von ay mabilis na itong sumakay sa kanyang sasakyan na naghihintay na sa harap ng kanyang kumpanya. Naiwan naman doon si Arky na may labis na pagtataka, ngunit kalaunan ay binaliwala na lamang niya. Pagka-uwi ni Arky sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang inang na si Maricel, na kasalukuyan namang nakaupo sa sala habang nakatingin sa kanyang cellphone. Oh, maaga ka rin yata ngayon. Bati nito nang makita siya. Yes, Mom, napansin ko rin si Uncle Von. Palagi nang maagang umaalis sa opisina. Bahagyang napataas ang kilay ni Maricel at ibinaba ang hawak na cellphone. Talaga? Ang Von na laging subsob sa trabaho na akala mo'y aagawan ng trono ay himalang maagang umuwi ngayon? Himala, ha? Oo, sagot naman ni Arky habang tinanggal ang kanyang sapatos. Wala lang naman sa akin pero napansin lang namin sa opisina. Hindi kasi siya ganyan dati. Alam mo naman si Uncle, mas workaholic pa kaysa sa sino man. Pero ngayon, bago pa mag-6 ay nakaalis na siya.
Dagdag pa ni Arky. Tugon naman ni Maricel. Kunwari walang pakialam. Sa loob-loob niya, may kung ano nang gumugulo sa kanyang isip. Para naman kay Arky, normal lang naman na nabanggit ito sa kanyang ina. Isang random na obserbasyon lang. Pero para kay Maricel, hindi niya maiwasang magduda. Bakit biglang nagbago si Von? Tanong ni Maricel sa kanyang sarili. Anong pinagkakaabalahan niya ngayon na hindi niya sinasabi? Nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang ideya na kailangang alamin niya ito. Matagal niya nang gustong makuha ang loob ni Von upang mas papalapit si Arky sa kumpanya. At anumang pagbabago sa ugali nito ay maaaring makaapekto sa kanyang plano. Ang habol niya kasi ay dahil nag-iisang lalaki na tagapagmana si Arky sa kanilang pamilya. Posibleng siya ang sumalo ng lahat. Sa kanilang angkan kasi ay mga lalaki ang mas lamang na nakikinabang sa mga maiiwan na ari-arian ng matanda sa angkan. Kaya iyon ang tinanabaho ni Maricel. Ngunit syempre, hindi niya maaaring ipahalata ang kanyang interes. Ngumiti siya sa anak at tumango. Siguro naman, hindi naman masama kung gusto niyo magpahinga ng maaga. Sabi niya na magbahagyang tawa. Baka gusto na rin niyang baguhin ang lifestyle niya. Tumango si Arky. Oo nga, Mom. Anyway, maliligo lang ako. Habang papunta sa kanyang kwarto si Arky, si Maricel naman ay tahimik na nakaupo. Iniisip kung papaano niyang matutuklasan ang lihim ni Von. Samantala, sa pagkainan ng mansyon, masaya nagsasalo sina Von, Baldo at Nene. Punong-puno ng pagkain ng lamesa. Mga pagkain hindi pa nila natitikman noon. Si Nene ay masayang kumakain habang panay ang kwento tungkol sa mga bagong laruan at damit na binili ni Von para sa kanila. Samantalang si Baldo naman ay tahimik pa rin nagmamasid. Hindi pa rin lubos sa makapaniwala sa bagong buhay na kanilang tinatahak. Napansin ni Von ang pananahimik ng bata kaya't nagbigay siya ng isang mahinahong ngiti. Baldo, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Napatingin naman si Baldo at si Nene sa kanya. Sa ngayon, gusto kong dito muna tumira si Isabel. Patuloy ni Von. Siya ang paborito kong pamangkin. Wala na rin kasi mga magulang niya at ang kasama na lang din niya ay isa ko pang pamangkin na bunsong kapatid din niya. Pero nasa ibang bansa kasi siya ngayon. Pagka-uwi niya, ipapaalam ko kaagad sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Nene at halos mapatalon sa kanyang upuan. Talaga po, Tito Von. Ibig sabihin, may ate na kami. Tumawa naman si Von sa reaksyon ng bata. Oo naman, mabait itong si Isabel. Sigurado ako magugustuhan niya siya. Habang si Baldo naman ay napatangula lamang. Hindi makapagdesisyon kung matutuwa ba siya o hindi. Pero sa loob-loob niya, tila may pamilyar na pakiramdam sa pangalan ni Isabel. Parang narinig niya na ito noon. Ngunit hindi niya maintindihan kung saan. Maya-maya pa ay nagpatuloy si Von. At isa pa gusto kong ipaalam sa inyo na papag-aralin ko kayo sa pinakamagandang paaralan na maibibigay ko. Napangangang muli si Nene sa gulat at saya. Talaga po, Tito Von, mag-aaral po kami. May uniform po kami, may bag, tapos may mga bagong kaklase. Sa edad nito ay talagang tuwid na itong magsalita. Tumango naman si Von. Oo, lahat ng kailangan niyo para sa pag-aaral. Ako nang bahala. Sa unang pagkakataon, nakita niyang lumiwanag ang mukha ni Baldo. Bagamat hindi ito ganong ka-vocal sa nararamdaman, nakita ni Von ang bahagyang kislap sa mga mata nito. Salamat. Mahinang tugon ni Baldo pero ramdam ang sinseridad. Palibhasa ay lakas sa kalye kaya ultimo paggamit ng po at opo ay hindi niya magamit. Ngumiti naman si Von at hinawakan ang balikat ng bata. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video.
Maraming salamat. Shoutout nga pala kina Jerlene Rolona, Bugas Cathy from Jeddah, at Marimar Maniba. Maraming salamat sa pakikinig. Walang anuman, iho. Simula ngayon, pamilya na tayo. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, natulog sina Baldo at Nene nang may kapayapaan sa kanilang puso. May tahanan na sila, may kinabukasan at higit sa lahat, may nagmamahal na sa kanila. Nang sumunod na araw, maaliwalas ang umaga sa mansyon ni Von. Sa may garden, masayang naglalaro si Nene habang hinahabol ang mga paru-paro. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa paligid, tila isang musika ng inosenteng kasiyahan. Ngunit, biglang naputol ang saya nang bumungad si Maricel sa gate ng garden. Suot ang kanyang mamahaling damit na may suot pang sunglasses. Tinupunan niya ng masamang tingin ang batang babae. "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Sigaw niya na puno ng inis. Nagulat naman si Nene. Napaatras siya at mabilis na napayakap sa kanyang maliit na manika. Ako po si Nene," sagot niya ng mahina. "Lumayas ka dito. Baka magnakaw ka lang. Anong ginagawa ng isang maruming bata sa loob ng mansyon ni Von?" Dagdag pa ni Maricel na hindi pa naitago ang kanyang pang-iinsulto. Mabilis na napaiyak si Nene at dali-daling tumakbo papasok sa loob ng bahay. "Tito Von! Tito Von!" Sigaw niya na animoy naghahanap ng proteksyon. Sa loob, kasalukuyan namang nasa sala si Von kasama si Baldo, na tahimik lang na nagbabasa ng isang libro. Napatingin si Von sa papalapit na bata at halata sa mukha ang takot at pag-iyak. "Ano nangyari, iha?" Malambing na tanong ni Von habang binuhat ang bata. Niyakap naman siya ni Nene at sinabing, "May masungit na babae po sa labas, pinapalayas po ako." Agad namang tumayo si Von tsaka bumaling kay Seryo na nakatayo sa di kalayuan. "Seryo, tignan mo ko sino ang nasa labas." Ngunit bago pa makagalaw si Seryo, pumasok na mismo si Maricel sa loob ng mansyon. Halatang iritable ito. Tinanggal ang sunglasses at nilagay sa kanyang bag. "Kuya, ano tong kalokohan? May mga batang pulubi sa loob ng bahay mo? Bakit mo hinahayaan ng mga..." Hindi niya natapos ang sasabihin dahil kitang-kita niyang buhat pa yon ni Von si Nene. At sa tabi nito ay si Baldo. Natahimik, ngunit may matalim na titig sa kanya. Napanganga naman si Maricel. Hindi niya inaasahan ang eksenang ito. Mabigat ang tingin ni Von kay Maricel. "Huwag na huwag mong gagalawin ang mga batang to, Maricel. Legal ko na silang kinupkop. Pamilya ko na sila." Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Anong pumasok sa utak ni Von para kupkupin ang mga batang to? Sigaw ng kanyang isip. Napakurap siya at hindi na lamang alam kung anong gagawin o sasabihin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi niya hahayaang ang mga batang ito ang maging sagabal sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda, nagbago agad ang ekspresyon ni Maricel. Mula sa gulat at inis, agad siyang nagbago ng timpla. Ngumiti at nagkunwaring maamong tupa. "Ay, kuya, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam." Malambing niyang sabi, sabay tawa ng mahina na para bang nagbibiro. "Nako, nagulat lang talaga ako kasi hindi ko naman alam na may bago ka ng mga anak-anakan dito. Actually, ang kukit nga nila eh." Napatingin naman sa kanya si Von. Halatang nagdududa sa biglang pagbabago ng kanyang tono. Samantalang si Nene naman na kanina lang ay umiiyak ay nagtatakang tumingin kay Maricel. Si Baldo naman ay tahimik pa rin. Pero masusing pinag-aaralan ng kilos ng babae. Lumapit si Maricel kay Nene at hinaplos ang buhok nito. "Sorry ha, hindi ko naman talaga sinasadya na sigawan ka kanina. Nagulat lang ako kasi hindi ko alam na nandito ka pala." Nagkatinginan sila Nene at Baldo. Halatang hindi agad makumbinse. Pero dahil mabait si Nene, tumango na lamang siya.
Opo, sagot ng bata, bagamat may pag-aalinlangan. Ngumiti naman si Maricel at tumingin kay Von. Alam mo, kuya, kung gusto mo pwede ko namang samahan ng mga bata dito kapag wala ka. Total, alam ko namang busy ka sa opisina, tsaka baka malungkot naman sila dito na walang kasamang mas matanda. Hindi agad sumagot si Von. Tiningnan niya ang babae. Tila iniisip kung may mas malalim ba itong motibo. Alam niya kasing hindi ito basta-basta nagmamagandang loob, lalo na kung walang kapalit. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Tanong ni Von habang pinagmamasa ng reaksyon ni Maricel. Oo naman. Para saan pat pamilya tayo, hindi ba? Isa pa, namimiss ko na rin ang mag-alaga ng mga bata. Sagot niya sabay pilit na tawa. At saka syempre, gusto ko rin namang makilala ang mga bata na mabuti para na rin masanay sila sa akin. Natahimik naman si Von sandali. Alam niyang dapat siyang mag-ingat pero sa ngayon, wala siyang sapat na dahilan para tumanggi. Ayaw rin naman niyang maging mahirap ang buhay ng mga bata kung sakaling totoo nga ang gusto lang ni Maricel na tumulong. Okay, sagot niya sa huli. Pero tandaan mo Maricel, kung may gagawin kang kahit anong ikakasama ng loob ng mga bata. Tumigil siya sandali at tumitig ng diretso sa babae. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka rito. Syempre naman, Von. Anong tingin mo sa akin? Hindi na sumagot si Von, pero si Baldo na tahimik lamang mula kanina ay sinundan ng tingin si Maricel habang paalis ito papunta sa kusina. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong hindi siya mapakali sa presensya ng babaeng iyon. At sa loob-loob ni Maricel, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang hindi nakatingin si Von at ang mga bata. Tingnan natin, Von. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong ipaglaban ng mga batang yan. Niya. Makalipas sa mga araw nang wala na si Von, unti-unting lumalabas ang tunay na ugali ni Maricel. Sa harap ni Von, lagi siyang maamo at kunwaring maalaga sa mga bata. Pero, sa sandaling umalis ito para pumasok sa opisina, nag-iba ang ihip ng hangin. Hoy, kayong dalawa! Malamig na sabi niya isang hapon na habang nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng mamahaling juice na kinuha niya sa kusina. Huwag kayo masyadong magpagala-gala dito sa mansyon, ha? Hindi ito laruan. Hindi kayo bagay dito. Tahimik na nagkatinginan sina Baldo at Nene. Mula kasi nung dumating sila sa mansyon, ramdam nilang hindi talaga totoo ang kabaitan ni Maricel. Si Nene, na mas bata at inosente ay tila naguguluhan pa. Pero si Baldo, alam niyang may hindi tama. Bakit niyo kami pinagbabawalan? Sabi ni Tito Von, bahay na rin namin ito kaya maaari namin gawin ang kahit na anong gusto namin gawin. At saka wala naman kaming ginagawang masama ng kapatid ko Matapang na sagot ni Baldo at pilit na hinuhubad ang takot sa kanyang boses. Napairap naman si Maricel at sinimsim ang juice niya. Tono pa lang ng pagsagot mo o galing kalye ka na talaga, no? Parehong-pareho kayo ni Von. Kuhang-kuha mong ugali niya, palibhasa, mga laking squatter kayo. Natawa siya ng malamig. Ang swerte niyo, no? Pero huwag kayo masyadong magpakasaya. Hindi habang buhay nandito si Von. At kapag dumating ang araw na magbagong isip niya, tingin niyo kaya, saan kayo pupulutin ulit? Nanlamig ang pakiramdam ni Baldo. Hindi niya mawari kung ano ang dapat niyang isagot, kaya itinago na lang niya ang kanyang ines sa tinawakan ng kamay ng kapatid. Tara na, Nene. Bulong niya, sabay hila sa bata palayo kay Maricel. Ngunit bago pa man sila makalayo, ay muling hinaklit ni Maricel ang braso ni Baldo. At isa pa, huwag kang magkakamali na magsumbong kay Von. Lalo ka ng batang intrimitida ka. Dahil kapag ginawa niyo yon, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Pahabol pa ni Maricel sa magkapatid. Ngunit hindi na siya inintitipa ng mga bata. Kinagabihan, kinausap ni Baldo ang sarili habang nakahiga sa kama. Yakap-yakap ang natutulog na si Nene. Alam niyang dapat niyang sabihin kay Tito Von nila ang tungkol kay Maricel. Pero sa tuwing magpapasya siya magsalita,
Nakikita niyang parang pagod na pagod pa ito mula sa trabaho. Kanina lang pagdating ni Von, diretso itong dumaan sa kanila. Tinapik siya sa ulo at ngumiti kahit halatang pagod. "Kamusta ang araw ninyo, iho?" Tanong nito, pero halata sa boses ang bigat ng pagod. "Okay lang, Tito Von." Tipid na sagot naman ni Baldo. Gusto na sana niyang ikwento ang ginawa ni Maricel, ang pananakot nito, ang panalait, at ang malinaw na pagpaparamdam na hindi sila welcome sa bahay. Pero nang makita niyang napabuntong hininga si Von at napaupo sa sofa na tila iniinda ang matinding stress, ay napalunok siya. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang dumagdag sa problema ni Von. Kaya kahit alam niyang hindi tama, nanahimik na lamang siya. "Sige na, magpahinga na kayo. Bukas may pasok na kayo sa school, ha?" Sabi naman ni Von bago pumasok sa kwarto nito. Tahimik naman na napatango si Baldo. At habang mahimbing na natutulog si Nene, siya naman ay mulat na mulat. Tahimik na iniisip kung paano niyang ipagtatanggol ang sarili at ang kapatid niya nang hindi naaabala ang kanilang Tito Von. Kinaumagahan pagkaalis ni Von papuntang opisina, agad na nagbago ang kilos ni Maricel. Kanina lang ay nakangiti ito na kumakaway kay Von sa may pintuan. Pero nang isara na nito ng bodyguard, biglang naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa magkapatid. "Ano? Kayo na lang iniintindi ngayon ni Von, ha?" Malamig ngunit may bahid ng iritasyon ng boses niya habang nag-aayos ang kanyang buhok sa harapan ng salamin. "Napakapalad niyo naman, ano? Kung hindi kayo inampon ni Von, malamang ngayon nasa kalye pa rin kayo." Tahimik lamang si Baldo pero mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Nene na halatang iilang kay Maricel. Nagpatuloy si Maricel sa paglalakad papalapit sa kanila at tinapik ang mesa kung saan nakapatong ang laptop ni Baldo. "Aba, online schooling pala kayo, ha? Ang swerte niyo talaga't ang kapal ng mga mukha. Doon kayo dapat sa lansangan at magmakaawa sa mga dumadaan upang manlimos. Mga pabaya kasi mga magulang ninyo. O baka naman iniwan na talaga kayo dahil hindi naman kayo kamahal-mahal. Kahit na magbihis pa kayo ng mga bago at malilinis na mga damit, hindi niya pa rin mabubura ang dungis at baho niyo na nakatarak dyan sa inyo. Mga bastardo at bastarda." Sarkastikong wika niya bago lumuhod sa tapat ni Nene at tinapik ang pisngi nito nang hindi naman masakit pero may pananakot. "Ano nga ulit ang pangalan mo, ha, bata?" Kunwaring malambing niyang tanong kay Nene. "Nene po." Mahina at kinakabahang sagot ng bata. "Nene." Inulit pa ni Maricel tsaka lumapit ng bahagya sa tenga nito. "Makinig kang mabuti, ha? Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anong ikakainis ko. Dahil kapag nagsumbong kayo kay Von, tandaan nyo, walang maniniwala sa inyo. Ako ang mas matagal nang nandito, hindi kayo. Kaya isip-isip din pag may time, okay?" Naiiyak na napayuko naman si Nene habang mahigpit na humawa kay Baldo. Samantalang si Baldo naman, kahit na gustong sumagot, alam niyang hindi pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Pinanood lang niya si Maricel habang ito'y ngumiti ng mapandamang, tsaka tumalikod na tila walang nangyari. At sa muling pagsara ng pinto, doon lang nakahinga ng maluwag ang magkapatid. "Kuya," mahina at nanginginig na tawag ni Nene. Mahigpit namang niyakap siya ni Baldo at bumulong. "Huwag ka mag-alala, Nene. Hindi tayo pwedeng matakot. Nandito lang ako. Hindi ko hahayaan na masaktan ka niya." Mariin na sabi ni Baldo sa kanyang kapatid. Paulit-ulit lamang na gano'n ang pangyayari sa kanila. Sasabihan sila ni Maricel ng masasakit na salita, ngunit pinipili pa rin ni Baldo na huwag magsumbong kay Tito Von nila. Hanggang sa isang araw bumulusok sa galit si Maricel. Mabilis ang pangyayari. Isang iglap lang, natapon ng orange juice mula sa baso ni Nene at dumiretso sa puting damit ni Maricel. "Ay!" Napaatras si Maricel habang nakatingin sa malagkit na likidong dumadaloy pababa sa kanyang damit. Namutla naman si Nene at mabilis na kinuha ang tissue upang punasan ang natapon niyang juice. Sorry po, Tita Maricel. Hindi ko po sinasadya."
Nanginginig ang boses ng bata at kitang-kita ang takot sa kanyang muka. Ngunit, imbes na tanggapin ang paghingi ng tawad, nanilisik ang mga matang tiningnan siya ni Maricel. Anong hindi sinasadya, ha? Napakarumi mong bata. Napaka-inutil mo. Boba! Sabay hablot sa braso ni Nene at hinila ito ng malakas. Aray po, nasasaktan po ko. Napaluha si Nene sa sakit. Nagpumiglas naman si Baldo at mabilis na sumingit. Tama na, ako na lang parusahan niyo, wag lang si Nene. Nasasaktan ang kapatid ko. Pero sa halip na bumitaw, mas lalo pang hinigpitan ni Maricel ang hawak niya kay Nene. Lumayas ka dyan. Isa ka pa. Alam ba kung magkano tong damit ko, ha? At bago pa nakapag-react si Baldo, biglang pinalo ni Maricel ng maliit na kamay ni Nene gamit ang kutsara na hawak niya. Napahagulhol ang bata. Aray po! Nag-init ang dugo ni Baldo. Hindi na siya makapagtimpi. Hindi niya kayang makita ang kapatid niya na sasaktan. Tama na! Napasigaw siya habang tinulak palayo si Maricel. Sa gulat ay natumba ito at halos hindi makapaniwala na ginagawang itulak siya ng isang batang tulad ni Baldo. Nanlisik ang mga mata ni Maricel habang bumabangon. Ang lakas ng loob mo, ha? Sinasabi ko na nga ba? Kahit nabihisan pa kayo ng mararangyang mga damit, kahit pag-aralin pa kayo sa mga magagandang paaralan, hinding-hindi na talaga mawawala ang mga utak-kalye ninyo, mga basag ulo. Dahil sa matinding takot at kaba, agad na hinatak ni Baldo si Nene at tumakbo na sila papalayo. Habang si Maricel naman ay padabog na tumayo at galit na galit. Kinagabihan sa hapagkainan, habang magkasabang kumakain si Von, Baldo at Nene, masuyo silang kinamusta ng lalaki. Oh, kamusta ang araw ninyo? Mababait ba kayo kay Tita Maricel? Tanong naman ni Von habang sinasandok ang pagkain sa plato ng dalawa. Tumingin naman si Baldo kay Nene, halatang may kaba sa kanyang mga mata. Alam niyang takot pa rin ang kapatid niya sa nangyari kanina. Kahit gustuhin niya mang ipagtapat kay Von ang totoo, naaalala niyang sinabi ni Maricel kanina. Wala si Von buong araw, at kapag wala ito, sila lang nasa mansyon kasama niya. Paano kung lalo siyang pahirapan kapag nagsumbong sila? Mabilis siyang ngumiti kahit napilit man. Opo, Tito Von, okay naman po kami. Napatingin naman si Nene sa kanya. Parang gustong magsumbong. Pero hinawakan ni Baldo ang kamay ng kapatid sa ilalim ng mesa at marahang pinisil. Isang senyales na wag na magsalita. Napangiti naman si Von. Mabuti naman po kung ganon. Basta sabihin niyo sa akin kung may problema, ha? Hindi kayo dapat matakot sa kahit ano. Tumango na lamang si Baldo at muling yumuko sa kanyang plato. Samantalang si Nene ay mahina na lamang nangungunguya ng pagkain. Walang kamalay-malay si Von sa pinagdaraanan ng mga bata sa loob mismo ng kanyang tahanan. Nang makaalis muli si Von papunta sa opisina kinabukasan, muling nagbagong ugali ni Maricel. Mula sa pagiging maalaga at mabait sa harap ni Von, naging mabagsik na naman ito sa magkapatid, lalo na kay Nene. Habang nag-aalmusal ang dalawa, bigla na lamang hinablot ni Maricel ang kutsara mula sa kamay ni Nene. Ang bagal-bagal mong kumain. Akala mo ba nasa hotel ka? Sigaw nito. Napaatras naman ang kawawang pasit na si Nene sa takot. Pero hindi pa siya nakakalayo ay hinila na siya ni Maricel sa braso. Kapag nandito ako, walang kakain. Maglalampaso kayo at maglilinis katulad ng dati niyong buhay. Kapag nandito ako ang reyna. At kayo ang mga pulubi na uunawaan ninyo? Bakit mo ba ang sama-sama niyo sa amin? Lakas loob at nanginginig na sagot ni Nene. Pero hindi siya pinakinggan ni Maricel. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Wala kang karapatang magtanong ha, basardang bata ka? Napaiyak naman si Nene habang nakayuko. Si Baldo naman na kanina pang tahimik at nagpipigil ay napakuyom ang kamao. Tama na! Madiing sabi niya. Tiningnan siya ni Maricel na masama. Anong sabi mo? Huwag mo saktan si Nene. Hindi naman kami nagsusumbong eh. Ginagawa namin ang utos mo. Kaya bakit sinasaktan mo pa rin siya? Matapang na sagot ni Baldo.
Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Maricel. Lumapit ito kay Baldo at sinabunutan siya ng mahigpit. Ikaw ha? Patapang ka na ngayon. Gusto mong isunod kita kay Nene? Bulong nito na may halong pananakot. Nangilid ang mga luha sa mata ni Baldo pero hindi siya nagpatinag. Sa loob-loob niya, hindi na siya pwedeng manahimik. Pero paano? Wala makakapagtanggol sa kanila. Wala si Von. At kung magsusumbong sila, baka lalo pang magalit si Maricel at pagmalupitan silang dalawa. Ngayon, lilinisin niyo ang buong bahay. Wala kayong kain hanggat hindi kayo tapos. Utos si Maricel bago sila pakawalan. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Baldo at Nene. Wala na rin silang ibang nagawa kundi ang sumunod sa malupit na si Maricel. Habang pinupunasan ni Nene ang sahig at si Baldo naman ay nag-aayos ng mga gamit sa sala, hindi na napigilan ng bata ang sarili at bumulong sa kanyang kuya. Kahit ang mga kasambahay doon ay tikom din ng mga bibig dahil sa pananakot ni Maricel. Kuya, bakit hindi pa natin sabihin ang pananakot ni Tita Maricel kay Tito Von? Mahinang tanong ni Nene habang pinapahid ang luha sa pisngi. Napahinto naman si Baldo sa ginagawa at saglit na tumingin sa kanyang kapatid. Kita niya ang maga nitong pisngi at ang takot sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin na tama si Nene, na dapat na silang magsumbong, pero napailing siya. Hindi pwede, Nene. Sagot niya sa isang mahina pero matigas sa boses. Marami nang iniisip si Tito Von. Nakikita mo naman, di ba? Pagod na pagod siya galing sa trabaho. Ayoko makadagdag pa. Pero kuya, masakit na po. Nanginginig na bulong ni Nene habang pinipigil ang pag-iyak. Natatakot na po ako kay Tita Maricel. Ayoko na rito. Muling napakayom ang kamao ni Baldo. Gusto niyang protektahan ang kapatid pero hindi niya alam kung papaano. Alam niyang may dahilan kung bakit kinuha sila ni Von at alam niyang mabuti ang loob ng kanilang dito. Pero paano kung hindi sila paniwalaan? Ano ang laban nila sa isang matanda? Nene, konting tiis pa. Basta, hahanap ako ng paraan. Pangakong bulong ni Baldo. Hindi tayo pwedeng basta magsumbong. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ni Tita Maricel kapag nalaban niyang nagsumbong tayo. Tahimik na tumango si Nene. Kahit alam niyang mali ito. Alam niyang dapat silang magsabi kay Von pero nagtiwala siya sa kuya niya. Kung sinabi nitong may paraan, hihintayin niya iyon. Hindi nila alam sa mga susunod na araw, mas patindi pa pala ang paghihirap nila sa kamay ni Tita Maricel. At doon na darating ang puntong hindi nakakayanin ni Baldo na manahimik. Gabi na nang makauwi si Von mula sa opisina. Pagod at puno ng iniisip. Ngunit bago pa man siya makapasok na maayos sa bahay, sinalubong na siya ni Maricel na may bakas ng pagkabalisa sa mukha. Kuya, kailangan mong malaman to. Halos nanginig ang boses niya habang kunwaring ninenebyos. Napakunotang noon ni Von. Ano na naman, Maricel? Kuya, ang dalawang batang yan. Hindi sila kasi inosente tulad ng iniisip mo. Saglit na natigilan si Von. Ano ibig mo sabihin? Napatingin si Maricel sa paligid at tila tinitiyak na walang ibang makakarinig bago nagsalita ulit. May nahuli akong ibang bata na palaging palakad-lakad sa paligid ng mansyon. Kanina, nahuli ko si Baldo na lumapit doon. Tapos may iniabot siyang kung ano. Hindi ko agad nakita kung ano yon pero nung balikan ko sa kwarto nila, nawawala ng mamahalin kong relo. Mas lalong lumalim ang kunot noo ni Von. Ano? Oo kuya, at hindi lang yon. Ilang araw ko nang napapansin. Parang may mga gamit na nawawala sa loob ng bahay. At alam mo bang parang nagiging balisayang si Baldo ng nakaraan? Na parang gustong-gusto na akong pauwiin? Yun pala may gagawing kababalaghan. Mga impostor ang mga yan. Saan mo ba kasi napulot ang mga yan? Napantingin naman si Von sa mga bata na nakatayo sa di kalayuan. Tahimik lamang si Baldo pero baka sa kanyang mukha ang sakit at galit. Si Nene naman nakayakap sa kanyang kuya. Takot at litong-lito. Tito Von, hindi po totoo yan.
Mahinang sabi ni Baldo pero matatag ang boses. Hindi kami magnanakaw. Ayan o, kita mo? Ang kapal pa ng mukha. Hindi man lang natatakot sa ginawa nila. Sagot agad ni Maricel. Kunwari nagkagalit pero sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya dahil mukhang nabibigla na si Von sa mga sinabi niya. Tumingin si Von kay Baldo. Diretso sa mga mata nito. Alam niyang hindi madaling akusahan ng isang tao ng walang matibay na ebidensya. Pero hindi rin niya maaaring baliwalain ang sinasabi ni Maricel. Baldo, magsabi ka ng totoo. Totoo ba ang ipinaparatang sa inyo ng tita Maricel ninyo? Mahina ngunit mabigat ang tanong ni Von. Napakuyom ang kamao ni Baldo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero paano? Wala silang ebidensya para patunayan ang sarili niya. At alam niyang kahit anong sabihin nila, magaling sa pagsisinungaling si Maricel. Tito Von, hindi po talaga kami magnanakaw. Tahimik lamang si Von at pinag-iisipang mabuti ang sitwasyon. Hindi niya alam kung kaninong dapat maniwala. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Hindi siya basta-bastang magpapasya nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Maricel, gusto kong makita ang kwarto nila. Kung may ebidensya ka, gusto kong makita mismo. Dali-dali naman siyang iginiya doon ni Maricel na animoy excited na excited pa. Nang makapasok sa loob ng silid ng dalawa, nanlaki ang mga mata ni Von nang makita niya ang laman ng isang maliit na kahon sa ilalim ng kama ni Baldo at Nene. Nandoon ang mamahaling relo ni Maricel, pati na rin ang alahas mula sa kanilang bahay. Saglit siyang natulala. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ayan kuya, sabi ko na nga ba? Sigaw ni Maricel na animoy kunwaring gulat, ngunit may halong panunuyang ngiti sa labi. Akala mo ba inosente yung dalawang yan? Modus lang nila ang magpaampon para makapanlamang. Tahimik lamang si Baldo. Alam niya wala nang silbi ang pagpapaliwanag dahil sa tingin lang ni Von. Nabasa niya na ang desisyon nito. Si Nene naman ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Umiiyak at takot na takot. Baldo. Mahina, ngunit mabigat ang boses ni Von. Hindi ko akalain. Magagawa niyo to sa akin. Tito Von, hindi totoo yan. Nanginginig ang boses ni Baldo. Ngunit hindi niya na tinuloy ang sasabihin. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, wala nang saysay pa. Napapikit naman si Von at pilit na nilalabanan ng sakit na nararamdaman. Mahal niya ang dalawang bata. Lalo pa't parang nagkaroon na rin siya ng pamilya sa kanila. Pero paano siya magbubulag-bulagan sa harap ng ebidensyang nasa harap niya? Ayokong gawin to. Pero hindi ko rin kayang palampasin to. Tumigil siya saglit, tsaka tumingin kay Seryo. Seryo, ihatid mo na sila sa labas. Hindi ko na sila maaaring kupkupin pa. Napasinghap naman si Nene, tsaka humagulhol sa balikat ni Baldo. Ayoko pong umalis dito, Von. Hindi po kami nagnakaw. Ayoko pong bumalik sa lansangan. Sigaw niya habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang kuya. Boss Von, baka naman pwede. Seryo? Matigas na ulit ni Von. Alam na ni Seryo na wala siya magagawa pa. Hindi niya rin sigurado kung kanino ba siya dapat maniwala. Kaya'y sinunod na lang niya ang utos. Marahan niyang hinawakan sa braso si Baldo at sinengisan nitong sumama. Hindi pa rin nanlaban si Baldo. Alam niyang wala na siyang laban. Huling beses siyang tumingin kay Von at ang dating malambot at maasikasong tingin nito sa kanila ay napalitan na ng lungkot at panlalamig. Dahan-dahang lumakad palabas si Baldo at Nene, habang si Maricel naman ay lihim na nakangiti na tagumpay ang kanyang plano. Nang tuluyang magsara ang pinto, doon pa lamang bumuntong hininga si Von. Masakit. Parang may malaking bahagi ng puso niyang nawala. Pero para sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian pa. Hindi niya alam, pero sa bawat hakbang ng dalawang bata palayo sa kanyang mansyon, mas lalo siyang nawawala ng kapayapaan.
Samantala na makauwi naman si Maricel habang nasa hapagkainan, masaya tila magaan ang pakiramdam ni Maricel. Panay ang kanyang ngiti habang ninanamnamang masarap nilang hapunan. Napansin naman ito ni Arky kaya hindi napigilang magtanong. Ma'am, parang ang saya-saya mo ngayon na. Anong meron? Tanong ni Arky habang sumusubo ng pagkain. Napahinto saglit si Maricel dahil hindi niya inaasahan na mapapansin ito ng kanyang anak. Ayaw niyang ipaalam kay Arky ang ginawa niya. Lalo na't alam niyang hindi ito magugustuhan ng anak. Mula pagkabata, mabait si Arky at malambot ang puso para sa mga batang kapuspalad. Kung malalaman itong pinalayas niya mga batang inampon ni Von, siguradong magagalit ito sa kanya. Agad siyang nag-isip ng palusot. Wala lang anak. Nararamdaman ko lang na aayon na sa atin ang swerte. At ikaw na magmamana ng mga yaman ni Kuya. Sagot niya, sabay pilit ng ngiti. Napakunot naman si Arky. Hi Mom, let's just forget that thing. Masaya naman na ako sa ginagawa ko kahit na department manager pa lang ako. Don't worry about me. Mabilis na nagpalit ng ekspresyon si Maricel at pinandilata ng mata ang anak. Of course not. Kung sa'yo ay okay lang, sa akin naman ay hindi. Ikaw ang nag-iisang lalaki sa pamilya kaya natural lang na sa'yo mapunta ang lahat. Tandaan mo yan. Mariing sagot naman ni Maricel. But I'm not a real Montefalco. Sagot naman ni Arky. Tumaas naman ang isang kilay ni Maricel. I don't care. This is for our future. Napabuntong hininga na lang si Arky. Kahit hindi niya maintindihan na ang ikinasaya ng kanyang ina, hindi na niya ito pinilit. Hindi niya alam na may isang bagay na ginawa si Maricel na tsak na hindi niya magugustuhan. Samantala si Maricel ay lihim naman na nagdiwang sa loob ng kanyang isipan. Wala na ang dalawang bata sa mansyon ni Von. Wala na makakakuha ng atensyon ni Von mula sa anak niyang si Arky. At higit sa lahat, siya na lang ulit ang may kontrol sa paligid. Ngunit ang hindi pa niya alam, ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan. Nang sumunod na araw, nararamdaman ni Arky na may bumabagabag kay Von wala nang dumating ito sa opisina. Tahimik, malalim ang iniisip, at malayo ang tingin. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa masiglang tiyuhin niya. Hindi niya napigilan ng sarili at nagtanong, Tito Von, may problema ka ba? Ang tagal mo nawala tapos parang ang bigat ng dala mo ngayon. May nangyari ba? Napatingin si Von sa kanya at tila nag-aalangan kung dapat ba siyang mag-open up. Pero sa huli, napabuntong hininga ito at nagsimula magsalita. Arky, hindi ko alam kung kanino ko idudulog to. Pero siguro, sa'yo na lang. Total, ikaw lang din naman ang pwede ko mapagkatiwalaan ngayon. Nagulat naman si Arky. Ngayon lang niya nakita si Von na ganitong kaseryoso. Na parang may dinadalang matinding problema. Ano yun, Tito? Sabihin mo lang. Sagot niya at pinakita ang kanyang buong pakikinig. Doon na nagbukas ang saloobin si Von. Nahuli ni Maricel ang dalawang batang inampon ko. Nagnanakaw daw sila. Kaya pinalayas ko sila kahit labag sa loob ko. Hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong mapaliwanag. Pero hanggang ngayon, hindi ako mapanatag. Parang may mali, Arky. Parang hindi ko kayang paniwalaing magagawa nila yon. Nanlaki ang mata ni Arky. Uy, Tito Von, may inampon ka? Kailan pa? Bakit hindi ko alam to? Napabuntong hininga naman si Von. Oo, Arky. Mga ilang linggo na rin. 2 bata, sina Baldo at si Nene. Nakilala ko sila sa Tondo. Mga ulilang palaboy na walang maalala tungkol sa kanilang nakaraan. Alam kong mahirap yon para sa kanila. Kaya pinangako kong bibigyan ko sila ng bagong buhay. Pero, hindi niya na ituloy ang sasabihin. Pero ano? Tanong ni Arky. At unti-unting kinakabahan. Pero nahuli sila ng mami mo. Saglit ang tumigil si Von at tila hindi makatingin ng diretso kay Arky.
Nahuli raw silang nagnanakaw ng mamahaling alahas niya. Na makita ako sa kwarto nila yung mga nawawalang gamit. Hindi ko na nagawing tanungin pa sila. Pinili ko na lang palayasin sila kahit masama sa loob ko. Arky, gusto ko silang paniwalaan. Pero paano? May ebidensya niya na nasa kanilang mga ninakaw. Napabuka ang bibig ni Arky, pero walang lumabas na salita. Naguguluhan siya. Si Mom? Mahina niyang bulong. Si Mom ang nakahuli. Tumango naman si Von. Habang patuloy na nagkukwento si Von, nagsimula nang may bumagabag kay Arky. Bakit nga ba hindi niya alam ang tungkol sa dalawang bata? Kung madalas palang nasa mansyon si Mama, bakit ni minsan ay hindi niya ito nabanggit sa kanya? At higit sa lahat, posible bang may kinalaman si Maricel sa pagpapalaya sa mga bata? At sa isip niya, ito marahil ang dahilan kung bakit ito masaya noong isang araw. Sa puntong yon, unti-unting tumutubo sa isip ni Arky ang pagdududa sa kanyang sariling ina. Pagka-uwi ni Arky sa kanilang bahay, tila hindi siya mapakali. Pakiramdam niya niloloko siya ng sarili niyang ina. Hindi niya matanggap na may nililihim ito sa kanya, lalo na tungkol sa dalawang batang inampon ni Von. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya nakaupo si Maricel sa sofa, relax na relax habang iniinom ang kanyang kape. Pero hindi niya na ito binigyan ng pagkakataong magpatuloy sa pagpanggap. Mom, may gusto lang akong itanong sa'yo. Napatingin si Maricel sa kanya at halata nagtataka. Ano yun, anak? Sagot nito at kunwaring walang alam. Huminga ng malalim si Arky bago nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may inampon pala si Tito Von? Biglang napawi ang ngiti sa labi ni Maricel. Saglit itong natigilan, pero mabilis na bumalik ang kanyang normal na ekspresyon. Ano pang pinagsasasabi mo, Arky? Inis sa tugon nito. Bakit mo naman iisipin na kailangan ko pang sabihin sa'yo yan? Dahil matagal ka nang pumupunta sa mansyon ni Tito Von para bantayan ang mga bata. Bakit hindi mo malang nabanggit sa akin? At bakit parang ang saya-saya mo pang mapalaya sila? Sa puntong yon, tumayo si Maricel at nilapag ang kanyang tasa sa mesa. Alam mo, Arky, masyado ka namang nakikialam. Wala ka namang alam sa totoong nangyayari. Talaga? O baka naman ayaw mo lang sabihin kasi alam mo hindi ako papayag sa ginagawa mo. Sagot ni Arky at hindi na nakapagpigil pa. Doon na naubusan ng tiyaga si Maricel. Oo na, oo. Alam ko nag-ampon si Von. At hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko magiging sagabal ka lang sa plano ko. Nanlaki ang mga mata ni Arky. Anong ibig mo sabihin? Anong plano? Napahagikik si Maricel, pero may halong inis at yabang. Anong plano nga ba, Arky? Siyempre, ang alisin ng mga batang yun sa buhay ni Von. Ayoko may kahati ka sa mamanahin mo. Ayokong may makisawsaw sa kung ano ang dapat ay sa atin. Doon na napuno si Arky. Ma, hindi mo dapat yung ginawa. Hindi mo alam kung ganong kahalaga kay Tito Von ang dalawang batang yon. At paano kung totoo nga hindi silang nagnakaw? Nakita nga mismo ni Von ang ebidensya, di ba? Nasa kanilang mga nawawalang alahas maging ang relo ko. Sagot ni Maricel at halatang naiinis na sa pagtatanong ni Arky. Pero paano kung ikaw palang naglagay doon? Nanahimik si Maricel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Arky pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang ina. Mom, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng to? Ikaw ba ang nagtanim ng ebidensya laban sa dalawang walang kamuwang-muwang na bata? Hindi makasagot si Maricel at ngayon ay nanginginig na ang kanyang labi sa kaba. Doon na napagtanto ni Arky ang lahat. Grabe ka, Mom. Mahina niyang sabi. Hindi mo ba naisip kung paano naapektuhan si Tito Von? Hindi mo inisip kung anong mangyayari sa mga bata? Wala ka talagang konsensya. Arky! Sigaw ni Maricel at halatang nagagalit na. Pero hindi ito pinakinggan ni Arky. Tinalikuran niya ang ina at dumiretso sa kanyang kwarto.
galit at dismayado. Samantala, bumalik na muli sa lansangan si Baldo at Nene matapos silang mapalaya sa mansyon. Gutom at pagod, nagpalaboy-laboy sila sa kalsada. Naghahanap ng kahit anong pagkain o tulong mula sa ibang tao. Hindi nila alam na mula sa malayo, may isang pares ng mata na nagmamasid sa kanila, si Sergio. Hindi naman ito inutusan ni Von, hindi rin niya ipinaalam kahit kanino. Pero sa puso niya, ramdam niyang may mali sa mga pangyayari. Kilala niya si Von. Hindi ito magpapalayas ng basta-basta nang walang matibay na ebidensya. At ngayon nakikita niya mga kilos ng dalawang bata, unti-unti niyang napagtibay ang kanyang hinala. Sa loob ng 2 araw, palihim niyang minanmanan sina Baldo at Nene. Nakita niyang kumakain lang ito ng kung ano-ano. May mumunang tinapay na binigay ng ibang tao. Napansin din niyang kahit gutom, hindi sila nagnanakaw. Minsan ay may lumapit pang isang batang palaboy na mas bata pa kay Nene. At kahit na halos wala naman ang laman ng supot ng tinapay nila, ibinahagi pa rin nila ito. Dito na nakumpirma ni Sergio ang lahat. Hindi maaaring magnanakaw ang 2 batang ito. Hindi sila ganid, hindi sila sakim. Malinis ang kanilang konsensya. Nang gabing yon, habang natutulog si Baldo at Nene sa isang lumang karton sa gilid ng isang saradang tindahan, hindi mapakali si Sergio. Alam niyang kailangan niyang may gawin. Hindi siya maaaring manahimik lang habang may 2 inosenteng bata nagdurusa. Habang mahimbing na natutulog si Baldo at Nene sa malamig at maraming bangketa, palihim na lumapit si Sergio sa kanila. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang supot ng pagkain, tinapay, prutas at ilang dalata. Kasamang ilang malinis sa damit at pansapin upang hindi na sila matulog sa malamig na semento. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa tabi ng magkapatid. Iniiwasang magising sila. Nakatitig sila kay Baldo na mahigpit na yakap-yakap si Nene. Para bang sinasabi ng kanyang kilos na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Sergio. Sa ilang araw niyang pagsunod sa kanila, lalong niyang napatunayan kung gaanong kabait at karesponsable si Baldo. Sa kabila ng lahat ng paghihirap nila sa buhay. Alam niyang hindi sapat ang kaunting pagkain at damit na ito. Hindi ito solusyon sa sitwasyon nila. Pero kahit papaano ngayong gabi, hindi sila matutulog na gutom at hindi sila magigising ng giniginaw. Kinabukasan, hindi pumasok si Von sa opisina. Sa kabila ng pilit niyang pagtuon sa trabaho nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin mawala sa isip niya si Baldo at Nene. May kung anong bumabagabag sa kanya. Isang pakiramdam na hindi siya mapakali. Parang may mali sa lahat ng nangyayari. Kaya naman sa kanyang opisina sa mansyon, naisipan niyang panoorin ng CCTV footage. Isa-isa niyang binuksan ang mga recordings. Nagsimula sa mga araw na naroon pa sa mansyon ang 2 bata. Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting nanlamig ang kanyang katawan sa mga nakikita. Doon, malinaw na malinaw niyang nasilayan kung paanong pinagmalupitan ni Maricel ang mga bata. Kitang-kita niya kung paanong sinisigawan at pinagbabanta ang palayasin si Baldo. Nakita rin niya kung paanong pinalo si Nene matapos lamang matapunan ng juice ang damit ni Maricel. Hindi lang iyon, paulit-ulit pa itong inutusan ng sobra. Pinapagalitan ng walang dahilan at tinitignan na parang hindi tao. Nakapamulsa si Von habang pinapanood ang lahat ng ito. Ngunit naman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. Pinanood niya ang buong footage, walang pinalagpas. Hanggang sa makita niya mismo ang sandali kung saan si Maricel na ang palihim na naglagay ng kanyang alahas sa kwarto ng mga bata. Isang patunay na set up lamang lahat ng iyon. Mabigat ang loob na pinatay ni Von ang monitor. Pinisil niya ang sentido niya at pinilit pakalmahin ang sarili. Pero, paano siya mananatiling kalmado kung naloko siya sa ganitong paraan? Maya-maya kumatok ang isa sa kanyang mga kasambahay. Sir Von, mahina ang boses nito na halatang nag-aalinlangan. Anong kailangan mo? Malamig ngunit may diin na sagot ni Von. Nagkatinginan ng ibang mga kasambahay sa likod nito. Ilang saglit pa,
Isa-isa silang pumasok sa opisina. Hanggang sa isa sa kanila ang unang nagsalita. At isa-isa silang umamin sa lahat ng nalalaman nila. Sir, totoo pong pinapahirapan ni Mama Rizal si Nabaldo at Nene. Maraming beses na po kaming gustong magsabi pero natatakot po kami. Hindi po sila totoong nagnakaw, sir. Si Mama Rizal po mismo ang naglagay ng alahas sa kwarto nila para palabasing silang may kasalanan. Habang patuloy silang nagsasalita, dahan-dahan namang sumakit ang ulo ni Von. Ang bigat sa dibdib niya, ang sakit sa kanyang loob. Niloko siya. Nagkamali siya. Pinalayas niya ang dalawang batang wala namang kasalanan. Sakto namang dumating si Maricel sa mansyon. Masaya pa itong pumasok. May bitbit pang mga papel na tila mga proposal para sa isang negosyo. Sa isip niya, sigurado magiging maayos ang araw na to dahil wala nang dalawang batang sagabal sa kanyang plano. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumungad agad sa kanyang malamig na matalim na tingin ni Von. May iaalok sana akong umalis ka. Malamig at puno ng hinanakit na putol ni Von sa kanyang sasabihin. Natigilan si Maricel. Ha? Ano bang? Pero hindi niya na pinatapos ni Von. Tumayo ito mula sa kanyang upuan at mariing itiniklop ang mga kamay sa harapan niya. Anong akala mo? Na hindi ko malalaman ang ginawa mo? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Maricel. Kuya, anong pinagsasabi mo? Tiningnan ko ang CCTV. Madiin na sabi ni Von. Nakita ko ang lahat. Kung paano mo pinagmalupitan si Nabaldo at Nene. At kung paano mo nilagay mismo ang alahas mo sa kwarto nila. Para palabasing magnanakaw sila. Napaatras si Maricel. Hindi niya inaasahan ito. Kuya, hindi totoo yan. Sinungaling ang mga batang yon. Pilit niyang pinagtanggol ang sarili. Pero halata sa boses niya ang pag-aalalang unti-unti nang bumabalot sa kanya. Lumapit naman si Von sa kanya at ang titig nito ay puno ng galit at panlilin lang. Ano? Gusto mong palabasin ko na imbento ko lang nakita ko sa CCTV? Pinaniwala mo ako niloko nila ako. Kaya ako sila pinalayas. Kahit labag sa loob ko. At ngayon dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasan sila. Napasinghap naman si Maricel. Kuya, makinig ka. Ayusin natin at umalis ka sa harapan ko. Putol ni Von at mas malamig na ngayon ang boses niya. At huwag na huwag ka nang babalik dito. Dahil mula sa araw na to, wala na ako kahit anong tiwala sa'yo. Walang nagawa si Maricel kundi ang tumalikod at lumabas ng mansyon. Nanginginig sa galit at kaba. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyari. Samantala, si Von naman ay naiwan nakatayo roon. Mahigpit na nakasarang kamao. Ngayon, ang tanging nasa isip niya lang ay hanapin si Nabaldo at Nene bago pa mahuli ang lahat. Pagkaalis ni Maricel, hindi pa man humuhupa ang galit ni Von, agad niyang hinanap ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Sergio. Gagawin niya ang lahat para mahanap si Nabaldo at Nene. Hindi siya mapapatahimik hanggat hindi niya na ibabalik ang dalawang bata na hindi niya man lang binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili nila. Ngunit bago pa man niya ma-dial ang numero ni Sergio, biglang bumukas ang pinto. Napatingin siya at nanlaki ang mga mata na makita kung sinong pumasok. Si Sergio, kasama si Nabaldo at Nene. Hindi agad nakapagsalita si Von. Para bang nanigas ang kanyang katawan sa sobrang gulat at kinhawang biglang dumalay sa kanyang dibdib. Narito sila at ligtas. Lalong kumirot ang kanyang konsensya. Hindi dapat ito nangyari. Hindi dapat niya sila pinalayas. Boss Von, unang nagsalita si Sergio habang marahang tinulak papasok ang dalawang bata. Alam kong gusto mong hanapin sila. Pero naisip kong wag nang sabihin sa'yo nung una. Kasi alam kong magulo pa ang isip mo. Nagkatitigan si Von at Sergio. Kita sa mata na wala siyang ibang intensyon kundi ang protektahan ng dalawang bata. Habang si Nene naman,
Kahit natakot pa rin, ay bahagyang lumapit kay Von. Tito Von, mahina niyang tawag. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya nito o hindi. Wala po kaming kasalanan. Hindi po kami magnanakaw ng kuya ko. Patuloy ni Nene. At si Baldo naman ay tahimik lang sa likuran ni Sergio. Pero hindi maikakaila sa kanyang mukha ang lungkot at pag-aalalang baka hindi sila tanggapin muli. Mabilis na lumapit si Von at niyakap ng mahigpit sina Baldo at Nene. Para bang natatakot siyang mawala ulit sa kanila. Patawad. Bulong niya at ramdam ang bigat ng emosyon sa kanyang puso. Patawad. Hindi ko kayo pinaniwalaan. Naiyak si Nene sa yakap ni Von. Si Baldo naman ay tahimik. Pero sa unang pagkakataon ay hinayaan ang sarili niyang bumigay at niyakap pabalik si Von. Napangiti naman si Sergio habang pinapanood ang tagpong iyon. Sa wakas, naibalik niya na ang dalawang bata sa tamang tahanan. Sa mga sumunod na araw, pinili muna ni Von na makipag-bonding sa dalawang bata. Matapos ang lahat ng nangyari, gusto niyang bumawi sa kanila at iparamdam na ligtas na sila sa kanyang piling. Dinala niya sila sa park, ipinagluto ng masasarap na pagkain at tinuruan pang magbasa si Nene habang si Baldo naman ay tinutulungan siya sa ilang gawaing bahay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagmamahal niya sa dalawang bata. Tila ba matagal na silang bahagi ng kanyang buhay. Habang abala siya sa pagbawi sa kanila, dumating naman ang araw ng pagbabalik ni Isabel sa bansa. Pagkatapos ng 6 na buwang business trip sa Croatia, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa mansyon ng kanyang Uncle Von. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin ang kakaibang sigla sa paligid. Hindi niya ito inaasahan dahil alam niyang palaging tahimik at seryoso si Von. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang makita ang dalawang bata sa loob ng mansyon. Napatigil siya. Napako ang tingin niya kay Baldo at Nene. Bakit parang pumibilis ang tibok ng puso niya? Hindi niya maintindihan. Pero habang tinititigan ang mukha ng mga bata, tila may bumabalik na alaala sa kanyang isipan. Napaluha siya ng hindi inaasahan. Parang kilala niya ang dalawang batang ito. Dahan-dahan siyang lumapit at nanginginig ang mga kamay. Napansin naman ito ni Von. Isabel, okay ka lang ba? Tanong niya at kita ang pagtataka sa mukha. Ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip ay lumuhod siya sa harapan ni Baldo. Pinagbasta ng bawat linya ng mukha nito. Pagkatapos ay tumingin naman kay Nene. Hindi siya maaaring magkamali. Mabilis na bumalik sa isip niya ang isang alaala. Ang mukha ng anak ng kanyang yumaong ate Amanda. Jasper! Mahina niyang bulong na halos hindi makapaniwala. Nagulat naman si Baldo. Po? Tugon ni Baldo na ngayon ay marunong ng gumalang. Napapikit naman si Isabel habang patuloy ang pagtulo ng luha. Kayong dalawa. Kamukhang kamukha niyo ang anak ng ate ko. Nagkatingin na naman sina Von at Sergio. Ilang taon lang nakalipas. Patuloy ni Isabel at ngayon ay bumalik na ang lahat ng alaala sa kanya. Nawala ang mga anak ni Ate Amanda. Matagal na silang hinanap. Pero tila ba natabunan ng investigasyon. Napakunot noon naman si Von. Isabel, anong ibig mong sabihin? Humarap siya sa kanyang Uncle Von na ang mga matay puno ng emosyon. Uncle Von, sa tingin ko silang dalawa. Silang nawawalang mga anak ng ate ko. Ni Ate Amanda. Natahimik ang lahat. Hindi agad nakapagsalita si Von. Hindi maaaring totoo ito. Pero kung totoo nga, si Baldo man ay nanatiling tahimik. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Para magkaliwanagan, naupo muna silang lahat upang mapag-usapan ang revelasyong binitawan ni Isabel. Ramdamang tensyon sa loob ng mansyon habang pinapaliwanag niya kay Von ang lahat ng detalye tungkol sa pagkawala ng mga anak ni Amanda ilang taon na ang nakalipas. Tahimik lamang si Baldo. Halatang hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Wala naman siyang matandaan sa nakaraan nila ni Nene. Malabo sa kanya ang lahat. Pero
may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Maya-maya, inilabas si Isabel ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Larawan ng isang batang lalaki na may inosenteng ngiti. "Ito si Jasper. Ikaw to." Mahina niyang sabi, sabay tingin kay Baldo. "Ito ang tunay mong pangalan." Napatingin naman si Baldo sa larawan. Parang nakikita niya nga ang sarili niya roon, pero bata pa. Napakagat siya sa labi at napayuko. Posible kaya? Hindi na nagdalawang isip yun si Von. Kailangan niya makatiyak. Agad silang nagpa-DNA test at ang lumabas ang resulta, positive. Nanatili silang tahimik habang nakatitig sa papel na hawak ni Von. Si Baldo at Nene ang tunay na nawawalang anak ng yumaong si Amanda. Halos hindi naman makapaniwala si Von. Bigla siya napaupo at napahawak sa ulo at napatingin kay Baldo at Nene. "Mga apo ko, kayo pala yon." Naluha naman si Isabel, sabay yakap sa dalawang bata, samantalang si Baldo naman ay tulala pa rin. Hindi alam kung anong mararamdaman. Buong buhay niya, akala niya ay ulila na sila pero ngayon, may pamilya pala sila. Hindi doon natapos ang lahat. Nagpaimbestiga rin si Von tungkol sa pagkawala ng magkapatid noon at doon lumabas ang matinding katotohanan. Sila ay kinidnap. Ilang taon na palang nakalipas. Hindi na natuloy ang investigasyon noon dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. At sa paglipas ng panahon, tila ba sinadya itong pagtakpan. Ngunit ngayon, muling mabubuksan ang kaso. At determinado si Von na hanapin ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi naman huminto si Von hanggat hindi niya nakukuhang hustisya para sa kanyang mga pamangkin. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya upang ipagpatuloy ang investigasyon. Isa-isang nahuli ang mga taong sangkot sa pagkidnap kina Baldo at Nene. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap ng ebidensya, tuluyan ang naaresto at nakulong ang sindikatong nasa likod ng lahat, kabilang si Maricel na siya rin palang mastermind at nagtatakip sa kaso. Malas lang niya at hindi niya agad namukhaan ang dalawa kaya naman laking sisi niya. Galit na galit naman sa kanya si Arky. Ngayon, wala nang dapat ipag-alala ang magkapatid. Sa wakas, nasa maayos na silang kalagayan. Pinatingnan din ni Von sa espesyalista ang dalawang bata upang maintindihan kung bakit wala silang natatandaan sa kanilang nakaraan. Doon nila nalaman ang dahilan, matinding trauma. Dahil sa pinagdaanan nila mula nung bata pa sila. Itinulak ang utak nila na kalimutan ang masakit na bahagi ng nakaraan bilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanilang buhay. Sa ilalim ng pangangalaga ni Von at Isabel, muling natutunan ni Baldo at Nene kung paanong maging masaya, ligtas at mahalin bilang bahagi ng isang tunay na pamilya. Sa kabilang banda dahil nakita ni Von kung gaanong kabuti si Arky, lalo na kung ikukumpara sa kanyang ina, itinaas niya ang posisyon nito sa kumpanya. Mula sa pagiging ordinaryong empleyado, ginawa siyang isa sa mga key persons ng kumpanya at hinirang bilang chief accountant. Tuwang-tuwa naman si Arky sa tiwalang binigay sa kanya ni Von. Alam niyang hindi ito tungkol sa kompetisyon sa pagitan nila ni Isabel dahil kailanman ay hindi itinuring na karebal ang babae. Masaya siya sa bago niyang tungkulin at determinado siyang patunayan na karapat-dapat siya sa posisyong ibinigay sa kanya. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa ayos ang lahat. Ang bawat isa ay nakakahanap na ng kanilang tamang lugar. Ang makapatid ay nasa isang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanila. Si Von ay mas payapa ng loob at si Arky naman ay patuloy na pinapanday ang kanyang kinabukasan sa kumpanya. Isang araw habang nagkukwentuhan sina Isabel, Von at ang dalawang bata, tila unti-unting bumabalik ang sigla sa mukha ni Baldo. O mas tamang sabihin, Jasper. Kung dati-rate bihirang makita ni Von ang batang ito na ngumiti dahil sa kanyang pagiging seryoso, ngayon ay unti-unting sumisilay ang mga ngiti sa kanyang mukha. Napansin ito ni Isabel at pabirong sinabi, "Aba, parang ngayon lang kitang nakitang ganyang kasaya, Jasper, mula nang magkita tayo ah." Napangiti rin si Von sa kanyang sarili. Hindi niya inakala
na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan ng mga bata, darating ang araw na makikita niyang masaya sila at panatag. Habang patuloy silang nag-uusap, unti-unti ring bumabalik ang mga alaala ni Jasper. Hindi man buo, pero may mga piraso na tila bumubuong muli sa kanyang pagkatao. At sa bawat tawanan nilang apat, mas tumitibay ang pundasyon ng kanilang bagong pamilya. Samantala, sa kalagitnaan naman ng kanilang masayang usapan, napatingin si Jasper kay Von at seryosong sinabi, "Salamat po, Lolo Von. Dahil hindi kayo nagdalawang isip na kupkupin kami ni Nene. Kung hindi dahil sa inyo, hindi naman malalaman ng tungkol sa aming pagkatao kung sino ho ba talaga kami." Nagulat naman si Von sa narinig. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong pasasalamat mula kay Jasper, lalo na at madalas itong tahimik at seryoso. Ngunit sa sandaling yon, naramdaman niyang totoo at taos-pusong pasasalamat ng bata. Napangiti si Von at marahang hinaplos ang ulo ni Jasper. "Wala kang dapat ipagpasalamat, Jasper. Dapat nga ako ang magpasalamat dahil dumating kayo ni Nene o Natalia sa buhay ko. Ang aking mga tunay na apo." Napatango naman si Jasper habang si Nene niyakap si Von. "Hindi na kami ulit mawawala, di ba Lolo Von?" Tanong ni Nene habang nakangiti. "Hindi na," sagot ni Von sabay yakap sa dalawa. Sa wakas, natagpuan na rin nila ang kanilang tahanan at tunay na pamilya. Samantala, habang nakaupo sa malamig na sahig ng selda, hindi mapigilan ni Maricel ang pag-agos ng luha niya. Hindi niya akalaing mauuwi siya sa ganitong kalagayan. Isang dating ginagalang at mayamang babae, ngayon ay nakakulong at walang kapangyarihan. Nang dumalaw si Arky, nagliwanag ang mukha niya. Anak, tulungan mo si Mommy. Hindi ko kaya mabuhay dito. Gawan mo ng paraan, please." Paulit-ulit ang pagsusumamon niya na hinawakan pa ang kamay ng anak sa pagitan ng rehas. Ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ni Arky. "Mom, hindi ko kayang ipagtanggol ang isang taong walang pagsisisi sa ginawa niya. Ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay." Nanlambot naman si Maricel. "Anak, para sa'yo naman lahat ng ginawa ko. Para hindi ka mawala ng trono. Para sa'yo." Umiling si Arky. "Hindi ko kailanman hinangad ang trono, Mom. Ikaw lang na humaling sa kayamanan. Hindi mo naisip ang tama o mali. Basta makuha mo lang ang gusto mo." Tumayo na si Arky sabay nagbuntong hininga at tumingin sa kanyang ina sa huling pagkakataon. "Ito na ang huling beses na bibisitahin kita. Paalam, Mom." "Arky, anak, bumalik ka rito. Hindi mo ako pwedeng iwan dito, Arky." Ngunit hindi na lumingon pa si Arky. Habang papalayo siya, naiwan si Maricel na patuloy sa pagsisigaw. Kasabay ng panlalamig ng rehas na ngayon sumasalamin sa naging kasakiman at inggit niya na siyang nagwasak sa kanyang buhay. Ang kwento ito ay nagpapakita ng mahahalagang aral tungkol sa buhay, pamilya at katarungan. Isa sa pinakamahalagang aral ng kwento ang katotohanang ang kasakiman at inggit ay walang mabuting maidudulot. Sa simula, si Maricel ay punong-puno ng galit at inggit sa dalawang batang inampon ni Von. Nakita niya sila bilang hadlang sa kanyang sariling ambisyon, kaya gumawa siya ng paraan upang mapalaya sila. Ngunit sa huli, dahil sa kanyang kasamaan, siya mismo ang nawala ng lahat. Hindi lang siya nakulong, kundi pati ang pagmamahal at tiwala ng kanyang anak na si Arky ay tuluyan ring nawala. Ang kasakiman ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa kalaunan, ito rin ang sisira sa isang tao. Samantala ang kabutihan ay laging nagbubunga ng mabuti. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, hindi nag-atubili si Von na kupkupin si Baldo at Nene. Hindi niya alam ang kanilang tunay na pagkatao, ngunit pinili niyang bigyan sila ng tahanan at edukasyon. Ang kabutihang ito ang nagdala sa kanya sa isang hindi inaasahang biyaya. Ang matuklasan na sila ang nawawalang anak ng kanyang pamangkin. Kung hindi niya sila tinulungan, maaaring hindi natuklasan ang katotohanan. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang mga mabubuting gawa, gaano mang kaliit,
ay may kakayahang bumalik sa isang tao sa paraang hindi niya inaasahan. Bukod dito, ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring maitago habang buhay. Sinubukan man ni Maricel na itago ang kanyang kasamaang ginawa, ngunit sa huli, lumabas pa rin ang katotohanan. Ang CCTV recordings, pati na rin ang mga testimonya ng mga ibang kasambahay, ang nagpatunay sa tunay na nangyari. Sa totoong buhay, maaaring matagalan bago lumabas ang katotohanan. Ngunit sa tamang panahon, ito ay laging mananaig. Ang kwento ay isang paalala na gaano mang kahusay ang isang tao sa pagsisinungaling, hindi niya ito maitatago magpakailanman. Kalakip din ang istorya ng pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit. Sa una, wala namang kaugnayan si Von kina Baldo at Nene. Ngunit itinuring niya silang pamilya. Sa kanyang puso, sila ay mga batang nangangailangan ng kalinga at gabay. Ang kanyang malasakit sa kanila ay nagpakita na hindi kailangang maging magkadugo upang maging magkapamilya. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang magsakripisyo at mag-alaga sa isa't isa kahit walang hinihintay na kapalit. Sa huli, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Akala ni Maricel ay kaya niyang lokohin si Von at mapasama ang dalawang bata upang mapanatili ang kanyang impluensya. Ngunit nang mabunyag ang kanyang ginawa, wala na siyang ibang malapitan. Kahit ang sarili niyang anak, ang kanyang kasakiman at pagiging mapalinlang ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At dito ay nagsilbing babala na ang masasamang gawa ay laging may kabayaran. At kapag dumating ang oras ng pagsingil, wala na magagawa ang isang tao kundi ang magsisi. Sa kabuuan, ito ay isang makapangyarihang paalala na ang kabutihan, katapatan at pagmamahal ay laging mananaig laban sa kasamaan, kasinungalingan at kasakiman. Sa mundo na puno ng pagsubok at tukso, mahalagang piliin natin ang tamang landas, sapagkat ang bawat desisyong ginagawa natin ay may kaakibat na bunga. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hello? Wika na